Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 2876. Ano, sa sandaling ito, ang lahat ng naruroon ay nagulat. Sa pagtingin kay Laura ng walang laman, naramdaman lamang nila na ang kanilang utak ay hindi sapat. Tinawagan ni Daryl ang asawa niya, hindi ba magkaaway ang dalawa kasabay nito, natigilan din si Ambrose. Ngunit hindi nagtagal, huminahon si Ambrose. Ang kanyang ama ay sumikat sa buong mundo at may natatanging alindog. Ang mga konfidante sa paligid niya ay hindi mabilang. Posibleng-posible na gawing kaibigan ang mga kaaway kay Laura at hanggan ang bawat isa. At ang mukha ni Laura ay namula bigla, nanginginig ang kanyang katawan sa galit. Ang susunod na segundo, tinatitigan ng masidhing hangin ng bundok. Tahimikin ang iyong masamang bibig, hindi gaanong kalokohan, sino ang iyong asawa. Sa ilalim ng bundok na hangin na ito, inako ang isang malaking pulutong, maging sarili mo. Si Daryl ay hindi man lang nagpanik at tumingin kay Laura na nakangiti. Hindi, bakit mo ginawa ang napakalaking apoy? Gusto mo ba akong patayin sa publiko? Papatayin mo ba ako? Walang hiya. Nang marinig ito, galit na galit si Laura, ngunit wala siyang imek. Di nagtagal, huminahon si Laura at mahinang sinabi kay Haring Kenny. Ang kabaitan ng aking kamahalan ay pinahahalagahan, ngunit hindi maaaring mamatay si Daryl ngayon. Mangyaring sabihin sa iyong kamahalan na umatras, at aalisin ko siya. Bagaman si Daryl ay maput, ngunit ang tadhana ay nakatali sa kanyang sarili, kaya ngayon dapat kong tiyakin ang kanyang kaligtasan. Nang marinig niya ang mga salita ni Laura, sumimangot si Lanzin, na nakatayo roon. Sa parehong oras, si Haring Kenny ay nahaharap din sa isang pagbabago, galit ng aking puso. Laura, nais mong pumunta na may isang hangin sa bundok. Nakalimutan mo kung anong lugar ito. Nais mo bang isave ang hangin ng bundok, takot wala kang kakayahang ito. Sinabi sa huling pangungusap, ang mga mata ni Hari ay namula, na orihinal na naisip na si Laura ay narito upang maghiganti kay Daryl, ngunit sa huli ay dumating siya upang iligtas ang mga tao. Sa pagsasalita tungkol dito, si Laura ay may mataas na reputasyon sa arena ng New World Continent, ngunit hindi ito pinansin ni Hari. Nakita ang galit ni Hari, si Laura ay hindi man gulat. Sa susunod na segundo, gaanong sumulyap si Laura kay Daryl. Pwede ka bang pumunta? Syempre. Nakangiting tugon ni Daryl, at pagkatapos ay itinuro kay Ambrose. Teka, sundan mo ako. Tumango si Ambrose. Tumigil si Laura sa pagsasalita ng kalokohan, na may isang malakas na aura na tumatagos sa kanyang katawan. Malamig niyang sinabi kay Lanzin na nasa harap niya, lumayo ka sa daan. Walang ekspresyong tumingin si Lanzin kay Laura. Ikaw ang kasama ng kontrabida na ito. Ilang universo, sa loob ng lungsod ng imperyo, paano mo mapagmataas? Tumawa boses, Orca Jiaochu Flash, diretso mula sa lulang Shan. Bilang isang santo, si Lanzin ay sobrang mayabang. Orihinal na ayaw niyang magsimula kay Laura, ngunit dahil pumayag siya kay Hari, dapat siyang tumulong hanggang sa huli. Sobrang lakas. Nang makita ang mabilis na pagdating ni Lanzin, nanginginig ang katawan ni Laura, at ang kanyang magandang mukha ay biglang naging seryoso. Sa parehong oras, hindi mapigilan ni Daryl na sumigaw. Asawa, ang kabilang partido ay 9 na araw na santo, na may malakas na lakas, mag-ingat. Tulad ng sinabi niya, huminga ng malalim si Daryl at lihim na inayos ang kanyang panloob. Manahimik ka, namula ang mukha ni Laura, at napasigaw siya. Kailan ang oras, hindi pa rin nakakalimutan ng Daryl na ito na samantalahin. Nang mahulog ang mga salita, tinapik ni Laura ang kanyang mga daliri sa lupa, at lumipad at lumaban ng matindi kasama si Lanzin sa gitna ng hangin. Nakikita ang eksenang ito, lahat ng naruroon ay nasa gulo ng loob. Lalo na maraming mga lalaki, ang kanilang mga mata ay tuwid. Si Lanzin at Laura, ang isa ay 9 na langit na santo at ang isa ay diyosa ng mga ilog at lawa. Sa oras na ito, sila ay nakikipaglaban sa gitna ng hangin. Nakakaakit ang kurba ay isiniwalat, ito ay isang visual na kapistahan lamang. Kabanata 2877.
Kahit na si Daryl ay hindi mapigil ang tumingin ng kaunti pa. Sa parehong oras, sinamantala ang dalawang kababaihan na nakikipaglaban sa kalangitan, lihim na hinimok ni Daryl ang kanyang panloob na puwersa sa dantiya na pagalingin ang kanyang mga pinsala. Sa isang iglap lamang ng mata, si Laura at Lanzin ay labis na nag-away ng higit sa 100 pag-ikot. Sa simula, tiwala pa rin si Laura, ngunit unti-unting hindi na niya ito hinawakan. Bagaman hindi siya mahina, ang kabilang partido ay isang 9 na araw na santo. Lalong natakot si Laura, ang kanyang pihong mukha na puno ng pagkabalisa. Naisip ko na si Daryl ay madaling mailigtas, ngunit hindi ko inaasahan na ang babae ng kabilang partido ay sobrang lakas. Pagkakita sa eksenang ito, tuwang-tuwa si Harry na hindi niya mapigil ang sumigaw. Ang babaeng santo ay hindi magagapi at kapuri-puri. Tiyak na pasasalamatan ko si Laura kapag nahuli ko si Laura. Hindi sinabi ni Lanzin tumugon, hindi talaga ito napigilan ni Laura, sabik na sabik siya, at sinigawan si Daryl. Daryl, halika at tulungan. Napakalakas ng kalaban at makakasama lamang si Daryl. Mabuting asawa, sumagot si Daryl, hawak ang halberd ni Fang Tian ng mahigpit, at lumipad pataas. Sa sandaling ito, medyo nakabawi rin ang panloob na lakas ni Daryl. Sa sumunod na segundo, magkasamang sumabog sina Daryl at Laura, at sa isang iglap, parang nabasag ang kalangitan. Ang dalawa sa kanila ay kinuha ang Chaos Yin Yang beads, isang yin at yang, na magkakabit, at pagkatapos ng pagsali sa puwersa, sila ay walang katapusang makapangyarihan. Nakita nila na itinaas ng dalawa ang kanilang mga kamay, at isang nakakakilabot na puwersa na agad na nakakubkob sa gitna ng hangin, na bumubuo ng isang nakasisilaw na bola ng ilaw, direktang sumabog patungo kay Lanzin. Nang makita ang eksenang ito, ang parehong hari at ang mga tao sa paligid ay nagulat. Anong uri ng mga diskarte ang nagsanay ang 2 taong ito, napakalakas pala nito. Nang inig din si Lanzin sa kanyang misla na katawan, at bago pa niya ito maisip, mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at naglagay ng isang pelikulang protection sa harap niya. Kasabay nito, laking gulat niya. Tila ito ang lakas ng Chaos Yin Yang Pearl, ngunit ang Chaos Yin Yang Pearl, hindi ba palagi itong kasama ni Empress Nuwa? Paano sila bilang 9 na mga langit na langit? Naramdaman ni Lanzin na ang aura ay sumabog sa 2 Daryl at Laura ay ang kapangyarihang nakapaloob sa Chaos Yin Yang Pearl. Boom! Bago pa maintindihan ni Lanzin, agad na tumama ang bola ng ilaw sa protection na pelikula, at narinig niya ang isang masakit na daing mula kay Lanzin. Ang kanyang magandang mukha ay sobrang namumutla, at ang kanyang mislan na katawan ay lumipad palayo. Bagaman siya ay 9 Heavens Saint, hindi niya mapigilan ang suntok na ito. Sinamantala ang seryosong pinsala ni Lanzin, hindi nag-atubiling si Daryl, hinawakan si Ambrose, at lumipad patungo sa distansya ng lungsod ng Imperial. Sumunod si Laura sa likuran. Sa isang iglap lang ng mata, silang tatlo ay nawala sa paningin ng lahat. Bang! Pagkakita nito, sinampal ni Harry ang upuan ng dragon gamit ang isang palad at tumayo bigla. Iniligtas ni Laura si Daryl at ang kanyang anak sa publiko, kung kaya't humarap ang pamilya ng Imperial ng New World sa mukha. Paano hindi magalit magtipo ng Imperial Forest Army at ituloy ito sa iyong buong lakas? Isang nagyayelong tinig ang nagmula sa bibig ng Haring Kenny. Sama-sama, sina Daryl at Laura ay maaaring sumabog sa napakalakas na puwersa, na tinalo ang 9 Heavens Saint. Gayunpaman, si Daryl ay nasugatan dati, at tiyak na hindi siya makakatakbo ng malayo. Sumunod ang mga nasasakupan. Ang lahat ng mga opisyal ng sibil at militar ay sabay na sumigaw, kinilig ang kalangitan, at pagkatapos, 10,000 mga tropang kagubatan ng Imperial ang mabilis na nagtipon, mabilis na sumugod sa lungsod ng Imperial, at humabol sa direksyon ng pagtakas ni Daryl. Kamahalan, ang santo ay tila nasugatan ng labis sa oras na ito. Sa daan-daang mga sibil at militar na opisyal, hindi ko alam kung sino ang sumigaw. Sa isang iglap, ang lahat ng mga mata ng lahat na naruroon ay nakatuon kay Lanzin, at nakita nila na sa oras na ito, ang magandang mukha ni Lanzin ay mapatla at napakahina. Ang mga mata ni Harry ay kumislap, at nagkukunwaring sinabi niya. Agad na ibalik ang santo sa palasyo upang magpahinga. Dapat mong alagaan ito at huwag pabayaan ito. Nang sinabi niya ito, ang Kenny ay mukhang taos puso, ngunit ang kanyang puso ay sobrang lamig.
Kabanata 2878. Orihinal na ang hari ay nag-aalala pa rin tungkol sa kung paano makitungo kay Langsan. Alam mo, bilang isang siyam na araw na santo, si Langsan ay masyadong malakas, ngunit ngayon si Langsan ay nasugatan, dumating ang pagkakataon ng bumagsak ang boses, lumakad ang dalawang babaeng korte at tinulungan si Lanzi na umalis. Sa kabilang panig, kinuha ni Laura sina Daryl at Ambrose at lumipad ng kalahating oras, siguradong mapupuksa ang Imperial Forest Army sa likuran, at pagkatapos ay lumapag sa isang lambak. Pare pagdating pa lang ng kanyang mga paa, hindi mapigilan ni Ambrose na sabihin. Talagang kasama kayo ni sister-in-law ng Samamba si Ambrose kay Laura bilang kanyang guro. Natural na tinawag niya si Laura bilang kanyang tita. Ngumiti si Daryl, at naputol ni Laura nang magsasalita na sana siya. Ambrose huwag makinig sa kanya na nagsasalita ng kalokohan. Malamig na sinabi ni Laura, at kasabay nito ay hindi mapigil ang tumingin kay Daryl. Ikaw tatay, hindi matutuwa ng aso. Pakiramdam ni Laura, hindi makatawa o umiyak si Daryl dahil sa kanyang galit. Sa oras na ito, kinagat ni Laura ang kanyang labi, at sinabi kay Ambrose, mayroon akong gagawin, gumawa tayo ng isang hakbang. Ang pag-save kay Daryl ngayon ay lumabag sa kanyang sariling hangarin. Paano siya magpatuloy na manatili sa kanilang ama at anak? Tulad ng sinabi niya, nagpunta si Laura sa tagiliran ni Daryl at bumulong sa mahinang tinig. Daryl, wala akong kinalaman sa iyo maliban sa Keosinyang Pearl. Sa hinaharap, kung makipag-usap ka ng walang kabuluhan, hindi kita patatawarin. Matapos ang huling salita, mabilis na umalis si Laura. Nakatingin sa likuran ni Laura, isang mahabang hininga ang pinakawalan ni Daryl. Kaagad pagkatapos tumingin kay Ambrose, ngumiti siya at nagtanong, Ambrose, anong nararamdaman mo? Pare, ayos lang ako. Umiling si Ambrose at sinabi na may nakaka-relax na ekspresyon. Sinasabi iyon, mahina si Ambrose. Mula nang may pasok sa kulungan, hindi mapigilan ni Ambrose na mablock mula sa panloob na kapangyarihan at hindi kumain ng anuman sa isang araw, ngunit bilang isang tao, ang kaunting pagdurusa na ito ay wala. Narinig ito, guminhawa at namimagati muli si Daryl. Talagang lumaki na ang batang ito. Sa pag-iisip tungkol dito, tinulungan ni Daryl si Ambrose na mapawi ang kanyang mga puntos sa acupuncture at hiniling, sa kanya na mabilis na magnilay upang mabawi ang kanyang lakas, at sabay na protektahan siya sa tabi. Pare naupo si Ambrose na naka-crossleg at malapit na makabangon mula sa paglilinang. Bigla siyang may naisip at sabik na sabik, nagkamali ako ng malaki at kasali din ang aking ina. Kailangan mong maghanap ng paraan upang may save siya. Ano ang kutis ni Daryl ay nagbago, sumimangot ng palihim, at pagkatapos ay inaluho, huwag kang mag-alala, magiging maayos ang iyong ina. Sa tuwing naiisip niya si Monica, si Daryl ay nakakaramdam ng walang katapusang pagkakasala. Ang kanyang asawa ay nagdurusa mula sa pagmamahal para sa kanyang sarili sa maraming taon. Pagdurusa, ngunit wala akong nagawa para sa kanya. Sa kabilang panig, ang palasyo ng panahon. Sa lihim na silid sa likuran ng palasyo ng Guangfu, nakaupo doon si Hari, ang malamig niyang mukha ay mahinang nagniningning sa pagiging komplikado. Ang lihim na silid na ito ay lugar ng pagsasanay ng emperador, at ito ay isang ipinagbabawal na lugar sa palasyo, at ang karamihan sa mga tao ay hindi talaga makapasok. Ngayon lang, nagpadala ng mensahe si Hari kay Gong Hao, ang messenger ng Hades. Sa mensahe, pinag-usapan ni Hari ang kalagayan ni Saint Orchid. Matapos may padala ang mensahe, tahimik na naghintay dito si Hari. Kasi minsan sinabi ni Gong Hao na basta nakatanggap siya ng balita, pupunta siya kaagad. Matapos maghintay ng ilang minuto, nadama ni Hari ang isang masamang aura na nagmula sa labas ng lihim na silid. Pagkatapos, binuksan ang pinto, at si Gong Hao na nakasuot ng itim na balabal ay dahan-daang lumakad. Ang iyong kamahalan. Kabanata 2879. Pagkakita kay Gong Hao, mabilis na tumayo si Haring Guangping, ang kanyang mukha ay magalang. Sa wakas ay narito ka, at ngayon ang santo na nag-angkin na Langsan ay inayos ko, sa likod ng kwarto, dahil sa pinsala, siya ay nagsasanay na ngayon. Ano ang susunod na gagawin? Paliwanagan ang iyong kadakilaan. Okay, narinig ito, ngumiti si Gong Hao at pinalakpakan, tunay na iyong kamahalan na si Pluto. Ang taong iyong ang gusto ay hindi nabigo sa akin.
Tulad ng sinabi niya, si Gang Hao ay nanunuya ng bahagya sa sulok ng kanyang bibig, at sinabi na may isang panunuya ang Nine Heaven Saint ay pambihira. Kung ito ang pinakamataas na panahon, talagang mahirap hawakan, ngunit dahil naghirap siya. Pinsala, magandang pagkakataon ito para sa atin. Paano mo siya haharapin? Hindi mapigil ang tanungin ni Kenny. Umiling si Gang Hao, ang kanyang mga mata ay bahagyang sumungkit. Orihinal na balak kong dalhin siya sa mundo ng aswang ng direkta, ngunit sinabi ng kanyang Hades na dapat kang magpatuloy sa pag-iingat at huwag gumawa ng anumang pagkakamali. Kung madali mong dalhin ang banal na ito sa Langsan sa mundo ng multo, kapag ang ibang mga santo ay nalalaman tungkol dito, gagulatin nila ang ahas. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Gang Hao kay Kenny na nakangiti. Pinag-isipan ko ito, o hinayaan kang makitungo sa kanya. Ano na bigla si Hari ako paano ko haharapin ito? Bagaman siya ay isang emperador, maaari lamang niyang mamuno sa ordinaryong tao, at ang Langsan na ito ay nagmula sa kaharian ng Diyos. Sinisaynas ni Gang Haoyin at dahan daw ang sinabi, napakadali nito. Kung masisira niya ang kanyang kawalang kasalanan, nang wala siyang pagka-inosente, mawawala siya sa kanyang malalim na kasanayan. Kapag nangyari iyon, walang banta sa majesty ng Hades. Speaking of this, tinapik ni Gang Hao ang balikat kay Hari. Masisiyahan ka sa kahinahunan ng Nine Heaven Saints, at wala kang pagkawala. Gusto kong gawin ang ganitong mabuting bagay sa aking sarili, ngunit ako ang messenger ng Pluto. Kapag napansin niya na ikaw ay naiiba, mayroon kang isang shackle sa iyong katawan, at siya ay walang pagtatanggol. Bumagsak ang huling pangungusap, inabot ni Gang Hao kay Kenny ang isang espesyal na bote ng gamot, nagbigay ng ilang mga salita, at umalis. Sa sandaling ito, nag-freeze doon si Hari, umuugong ang utak. Nababaliw na madungisan ang kawalang kasalanan ng Nine Heaven Saints. Ngunit sa pagsasalita tungkol dito, ang pantas ng Langsan ay talagang kaakit-akit. Kung ito man ang kanyang hitsura o figure, siya ay mahahanga. Kung masisiyahan siya sa kanyang kahinahunan, mamamatay siya kaagad. Sa pag-iisip nito, nagbigay ng isang matinding ngiti si Hari. Saint Langsan, huwag mo akong sisihin, ngunit si Pluto at ang kanyang mga messenger kung nais mo, sa kabilang panig. Nagmuni-muni sandali si Ambrose, sumama ang pakiramdam, at hinimok si Daryl na iligtas si Monica. Gustong maghintay ni Daryl hanggang sa ganap na makarecover si Ambrose bago gumawa ng mga plano, ngunit hindi mapigilan ang pagmamakaawa ni Ambrose, kaya't siya ay sumang-ayon. Sa oras na ito ng gabi ay nahulog, hinayaan ni Daryl na magtago si Ambrose sa isang yungib, at pagkatapos ay mag-isa siyang bumalik sa lungsod ng Imperial. Pagdating niya sa lungsod ng Imperyo, madaling pumasok si Daryl sa palasyo ng Imperyo. Pagkapasok sa palasyo, iniwasan ni Daryl ang mga gwardya ng patrol at nagmamadaling patungo sa Cien Palace. Sinabi ni Ambrose na si Monica ay nakatira sa Cien Palace. Pagdating niya malapit sa Cien Palace, pagtingin sa ilaw sa loob, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, lihim na nasa sabik. Madam, nandito ako upang sunduin ka. Nang si Daryl ay nakaramdam ng emosyonal, bigla, nakakita siya ng isang figure na nagmumula sa di kalayuan, na may malamig na ekspresyon. Ito ay si Hari. Bakit siya dumating? Nakasimangot si Daryl at naramdaman na may mali. Dapat mong malaman na si Hari ang Emperor. Hindi alintana kung anong palasyo ang pupuntahan niya, aabisuhan siya ng eunuch, ngunit sa oras na ito ay wala ng eunuch sa tabi niya, na talagang kainahinala. Sa pagdududa, si Daryl ay hindi kumilos ng madali, ngunit nagmadali na nagtago sa dilim at tahimik na nagmamasid. Sa oras na ito, ang malawak na pasukan ng King Kenny sa palasyo, ay napakamagalang na pagbubukas. Ngayon kung gaano karaming araw ang mga materyal sa palasyo ng pinsala na pinahahalagahan, kung kinakailangan, iniutos kong ipadala. Sabihin sa oras na ito, ang haring ngunit ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuso. Kabanata 2880. Ano narinig ito? Natigilan si Daryl, wala ang asawa dito. Nariyan ba ang banal na Langsan na iyon? Hindi, magpapahinga ako, at makakagaling ulit ako. Nang lihim na nagulat si Daryl, narinig niya ang tinig ni Lanzin mula sa palasyo, malambot na may bahid ng panghihina. Bueno, dapat magpahinga ng sobra ang santo. Nakangiting tumugon si Kenny, ngunit hindi kaagad umalis,
ngunit tahimik na kumuha ng isang bote ng gamot mula sa kanyang katawan at dahan-daang iwasak ito sa basag ng pintuan. Nakita ni Daryl na nang dumampi ang gamot sa hangin, naging isang usok ng usok, na tumagos sa palasyo sa pamamagitan ng kaluskos ng pinto. Pagkakita sa eksenang ito, nakasimangot si Daryl, at agad na may naintindihan. Ang hari na ito ay dumating ng mahiwaga ng nag-iisa dahil nais niyang kalabanan si Saint Langston. Ilang sandali, galit na galit si Daryl. Ang hari na ito ay walang labis. Sa maghapon, tinulungan siya ni Saintess ng Langston na harapin ang kanyang sarili. Ngayong siya ay nasugatan, tatawiran na ni hari ang ilog at wawasakin ang tulay. Sa oras na ito, hindi alam ni Daryl na si Haring Kenny ay naging tuta ng Pluto. Hindi, kahit na hindi ito naiintindihan ni Saintess Langston, hindi lamang niya ito napapanood na binibilang. Sa pag-iisip tungkol dito, nais ni Daryl na magmadali. Bang! Ngunit sa sandaling ito, nakarinig ako ng isang kaguluhan sa direksyon ng Chenyuan Palace, at pagkatapos ay isang pangkat ng mga nagpapatrulyang gwardya ang nagmamadali. Kamahalan, nang siya ay dumating, ang nangungunang gwardya ay gumalang na sinabi kay hari. Ang hangganan ng hangganan, mayroon akong mahalagang mga gawain upang makita ka. Ang mukha ni Kenny ay labis na pangit, ang mabuting bagay ay nagambala, at ito ay napakatanyag, ngunit siya winagiway ang kanyang kamay. Pumunta ka. Bagaman inis na inis, ang hangganan ng bantay ay mabilis na bumalik sa lungsod ng imperyo huli na ng gabi, na dapat ay may kahalagahan. Dagdag pa, dahil nadroga siya, ang Langston Saintess ay hindi maaaring tumakas. Naisip ito ni hari, at hindi pa huli ang lahat upang bumalik upang tamasahin ang kahinahunan ng santo matapos niyang pangasiwaan ang mga gawain sa gobyerno. Sa isang iglap lang, umalis si hari kasama ang kanyang mga gwardya. Nang makita ang eksenang ito, biglang nakaka-relax ng sobra si Daryl, at sabay na huminga ng malalim, lumabas at dahan-daang binuksan ang pintuan ng palasyo. Pinag-uusapan kung saan, sabik na sabik si Daryl na makahanap ng Monica, hindi nais na maging nosy, at sa maghapon, sineseryoso ng saktan ng Saintess na Langston ang kanyang sarili. Ngunit dahil nangyari ito, hindi ito maaaring baliwalain. Pumunta ako. Pagkapasok sa palasyo, natigilan si Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya, at hindi mapigil ang huminga ng malalim. Nakita ko na mayroong isang babae na nakahiga ng tahimik sa tuktok ng pagbagsak, na may kaaya-aya na figure at magandang kurba, ngunit siya ay walang galaw, na parang siya ay namatay sa isang pagkawala ng malay. Ito ang Saintess of Orchid. Sino at noong papalapit na sana si Daryl, biglang samubo ng mahina si Lan Xin. Ang kanyang boses ay napakalambing at mahina, nagpapakita ng panghihina. Ang sumunod na segundo, nang makita niya si Daryl, nagalit pa si Lan Xin, masama ka. Sa oras na ito, galit na galit si Lan Xin. Nagmuni-muni siya at gumaling. Bigla, may naramdaman siyang mali sa kanyang katawan. Nalasan. Pagkatapos ay lumusot si Daryl, na natural na naghinala kay Lan Xin na ito ang lason sa ilalim ng Daryl. Pagkatapos ng lahat, halos mapatay niya siya sa maghapon. Nang makita ang ekspresyon ni Lan Xin, hindi makatawa o umiyak si Daryl. Dahan-dahan siyang lumakad at sinabi, ano ang titig mo sa akin? Hindi mo ba naisip na lason kita? Hindi ba kinagat siya ni Lan Xin? Lip, hindi baga magagawa ng tulong, ngunit yelled. Masama ka man, ikaw ay malalang nasugatan sa pamamagitan ko sa panahon ng araw, kaya musnik sa palasyo sa gabi at ginagamit tulad kasuklam-suklam na paraan upang makitungo sa akin. Ito ay talagang makapal ang mukha. Pagdinig na ito, si Daryl ay hindi nagalit. Sa halip, hindi niya maiwasang tumawa. Santo ka pa rin, kung papatayin kita, kailangan ko lamang makiisa kay Laura. Bakit gagamitin ang pamamaraang ito upang gumawa ng wala sa sandaling ito? Natigilan si Lan Xin.